Mas gandang araw sa inyong lahat mga bata. Ako nga pala si Ma'am Lara. Gumawa ako ng video na tiyak na makakatulong sa inyo sa math. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa 12 at 24-hour time at ang mga time zone sa buong mundo. Ito ang unang aralin para sa unang markahan sa Mathematics 5. Handa na ba kayong math tuto? Taas ang kamay kung handa na. Tara na at atin ang simulan. Para sa ating layunin sa video na ito, inaasahan na kayo ay makapaglalarawan ng 12 at 24-hour time. Bakit sa tingin nyo mahalagang pag-aralan ang oras? Sapagkat sa pamamagitan nito, natututo tayong bigyang halaga ang oras at matutunan natin ang tamang paggamit nito or tinatawag nating time management. May kasabihan nga tayo na time is gold. Ibig sabihin, mahalaga ang bawat segundo, minuto, at oras ng bawat isa sa anumang panig ng mundo. Noong kayo ay nasa grade 4, natutunan ninyo ang tungkol sa elapsed time. Ang elapsed time ay tumutukoy sa haba ng oras na lumipas mula sa simula hanggang sa katapusan ng isang gawain o pangyayari. Halimbawa, kung nagsimula ang klase ng 8 ng umaga at natapos ng 9 ng umaga, ang elapsed time ay 1 oras. May ipapakita kong isang talahanayan or table kung saan kailangan ninyo akong tulungan sa pagtukoy ng elapsed time ng bawat mag-aaral. Ito ay tungkol sa oras ng pagpasok sa paaralan ng mga batang nasa baitang 5. Kayo ba? Anong oras kayo pumapasok sa paaralan? Maganda kung maaga tayong pumapasok upang hindi tayo mahuli o malate sa klase. Handa na ba kayo? Tignan natin ang datos at sama-sama nating tukuyin kung gaano katagal ang itinagal ng bawat bata mula sa pag-alis sa bahay hanggang sa pagdating sa paaralan. Si Ralph ay umalis sa kanilang bahay ng 5:30 ng umaga at dumating sa paaralan ng 6:52 ng umaga. Gaano kaya katagal ang lumipas na oras? Tara, alamin natin. Una, tignan natin ang pagitan mula 5:30 hanggang 6:30. Ilang oras kaya ang lumipas? Tama, 1 oras. 1 oras ang pagitan mula 5:30 hanggang 6:30. Pangalawa, mula 6:30 hanggang 6:52. Ilang minuto naman ang lumipas? Anong sagot ninyo? Tama ulit. Mula 6:30 hanggang 6:52 ay 22 minutes or 22 minuto. Ngayon, pagsamahin natin. 1 oras plus 22 minutes equals 1 hour and 22 minutes. Sa Tagalog, 1 oras at 22 minuto. Alamin naman natin ang elapsed time ni Will. Umalis siya ng bahay ng 5:55 ng umaga at dumating sa paaralan ng 7:10 ng umaga. Gaano kaya katagal ang oras na ginugol niya sa pagpunta sa paaralan? Ano sa tingin niyo ang sagot? Una, mula 5:55 hanggang 6:55, ilang oras ang lumipas? Tama, 1 oras. Pangalawa, mula 6:55 hanggang 7:10 ng umaga, ilang minuto naman? Magaling! Iyon ay 15 minuto or 15 minutes. Ngayon, pagsamahin natin. 1 hour plus 15 minutes equals 1 hour and 15 minutes. Sa Tagalog, 1 oras at 15 minuto. Napakahusay ninyo mga bata! Ngayon, alamin naman natin ang elapsed time ng iba pang mga mag-aaral. Ano kaya ang elapsed time ni Shuvi? Tama, 31 minutes or 31 minuto. Si Clarice naman. Tama rin, 53 minutes o 53 minuto. At si Mika? Tama, 16 minutes or 16 na minuto.
Kung ang pasok sa paaralan ay 7:30 ng umaga, sino kaya sa kanila ang nahuli o na-late? Tama, si Clarice ang na-late. Ilang minuto kaya late si Clarice? Dumating siya ng 7:43 ng umaga, late siya ng 13 minutes or 13 minuto. Kung ikaw ay kaibigan ni Clarice, ano ang maipapayo mo sa kanya? Tama ang iyong sagot. Para hindi tayo malate sa paaralan, maganda na umalis tayo ng bahay ng mas maaga. Sa ganitong paraan, kahit maabutan tayo ng traffic o magkaroon tayo ng biglaang emergency, makakarating pa rin tayo sa paaralan sa tamang oras. Matulog din tayo ng maaga mga bata para magising tayo ng maaga. Pwede rin tayong mag-set ng alarm para siguradong hindi tayo mahuhuli sa paggising. Mayroon akong isang analog clock na madalas nating nakikita sa bahay, paaralan o trabaho. At minsan, isuot pa bilang relo para malaman ang tamang oras. Ilang oras nga ba mayroon sa isang araw? Magaling! Mayroon tayong 24 na oras o 24 hours sa isang araw. Sa isang analog na orasan, ilang oras ang makikita sa isang buong ikot o cycle? Mahusay! Mayroong 12 oras o 12 hours sa isang buong cycle ng analog na orasan. Dahil ang analog na orasan ay may 12 oras o 12 hours sa isang cycle, ilang beses ito umiikot sa loob ng isang araw? Tama, 2 beses. Isa sa umaga, isa sa gabi. Dito sa Pilipinas, paano natin pinagkaiba ang ika-10 ng umaga at ika-10 ng gabi? Ano ang mga palatandaan o notasyon ang karaniwang ginagamit? Karaniwan natin ginagamit ang mga notasyong AM at PM upang makilala kung ito ay umaga o gabi, kasama na rin ang hapon. Ang AM at PM ay ginagamit upang pag-iba-ibahin ang oras ng umaga at gabi sa 12-hour time format na karaniwang ginagamit dito sa Pilipinas. AM na nangangahulugang ante-meridiem sa Latin o bago magtanghali. PM naman, post-meridiem o pagkatapos ng tanghali. Samantala, ang 24-hour time format na karaniwang ginagamit ng militar at sa ibang bansa ay nagpapakita ng oras mula hating gabi hanggang sa susunod na hating gabi na nahahati sa 24 na oras o 24 hours. Hindi na ito kailangan gumamit ng AM or PM upang malaman kung ang oras ay umaga, hapon o gabi. Para mas madaling maintindihan at maunawaan ang pinagkaiba ng 12 sa 24-hour time format, magkakaroon tayo ng mga halimbawa.